Dalawa yung paniniwala sa mga anghel. Discuss natin itong tatlo ba yun? Nung nakaraan? Nung last? Tatlo yata yun yung naipaliwanag natin, na-discuss natin. Nire-review lang natin na. Paniwala sa mga anghel. Ganun din, maniniwala tayo na ang mga anghel ay umiiral, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang kanyang ganap na lingkod. Hindi sila nagkakaroon ng laya na sumuway. No? Palagi silang sumusunod. La ya'suna Allah ma amarahum. Hindi nila sinusuway ang anumang ipinag-utos sa kanila ng Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. At ginagawa nila kung ano yung pinagagawa sa kanila. Nilikha sila mula sa liwanag. Ang bilang nila ay walang sino mang nakakalam maliban sa Allah. Pero talagang napakarami nila. Binanggit natin na halimbawa sa Makkah, taas ng 7 heaven, ay meron din doon kaaba ng mga anghel. Na kung saan ang mga anghel ay bumibisita. 70,000 na anghel ang bumibisita araw-araw. Sabi ng Propeta Muhammad, araw-araw ay 70,000 na mga anghel ang bumibisita. At yung nakabisita na, ay hindi na ulit magkakaroon ng chance na makabisita hanggang sa araw ng paghukom. So, ganun karami mga anghel. May kanya-kanya silang assignment. May mga anghel na nilikha ng Allah at inutosang magpatira pa. Yun lang ginagawa nila, magpatira pa lang sa Allah. Kasi lang ang ginagawa. Meron silang kanya-kanyang assignment. May dalawang naka-assign sa atin. Yung kiraman katibin, dalawang tigalista, tikasulat ng mga ginagawa natin at sinasabi natin. Yan ang trabaho nila. At mayroong ina-assign ng Allah na pangalagaan ng isang mananampalataya. Batay sa kanyang ginagawa. Paano niya ginugulita ang Allah, paano niya pinupuri ang Allah. Yan. Kanya-kanyang assignment ng mga anghel. So, may mga anghel na kilala natin sa pangalan na binanggit sa Quran. Tulad ni Jibril. Si Jibril, siya yung messenger ng Allah mula sa mga anghel at siya yung pinaka mataas sa mga anghel. Siya yung pinakamataas sa mga anghel, si Jibril. Siya yung inuutusan ng Allah at siya din yung nagpapaabot kung ano yung gustong ipaabot ng Allah sa mga anghel at kung ano yung pinag-uutos niya. Si Mikael, nagpapamahala sa mga biyaya, sa mga blessing, sa ulan. Si Israfil ay mag-iihip lang nung trompeta. 2 beses lang niya yun gagawin. Yun lang ang kanyang trabaho. Isang ihip sa pagwawakas ng mundo at uulitin sa pagkabuhay muli. Yun lang, 2 beses lang. Yun lang ang kanyang trabaho. Sabi ni Propeta Muhammad, tinaas na ni Israfil ang trumpeta at inilagay na sa kanyang bibig. Maghintay na lang siya ng hudyat. O sinabi ng Propeta Muhammad yung mga sign, mga palatandaan ng pagwawakas ng mundo sa huling araw. Yung mga binanggit, mga pantas ay hinati nila sa dalawa, yung mga sign. Major at saka minor. Lahat ng minor lumabas na. Lahat ng minor sign ay lumabas na. Hinihintay na lang natin yung major sign.
Pag nagsimula yung major sign, sunod-sunod na yan. Kansa. At sa magwakas namin. Ha? So, magwawakas ang lahat sa pamamagitan ng matinding pagkayanig. Lindol. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kapag ka ang daigdig ay yumanig sa kanyang huling lindol. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Bilang Allah subhanahu wa ta'ala, unay na kapag ka ang daigdig ay pumatag, mapulbos. Sabihin patag, ganyan. Flat. Wala kang makikitang mataas, mababa. Dikit-dikit na yung lupa. Wala na yung tubig. Wala na yung mundo. Wala na yung langit. Bago pa mangyari yun, wala na. Bago pa dumating ang mga major sign. Isa yan sa mangyayari sa mundo. Magkakaroon ng mahalakas na pagyanig at may guguho na 3 lugar sa mundo, sa kalupaan. Sabi nila, isa sa East, isa sa West, isa sa Arabia mismo. Doon ay merong magaganap na pagbabago sa lupa. Hindi nagagana yung masisira yung magnetic core ng lupa, pinagkukunan ng mga electricity. So hindi na yan papunction lahat. Wala nang gumaganang mga sophisticated weapons, mga electronics, electricity, wala na yun lahat. Balik sa dark age tayo. Perok-perok. Lampara. Wala nang kung tutok na baril. Wala na lahat yan. So pagdating ng panahon na yon, wala nang mamumuno ng mga diktador. Wala na, hindi na sila makapagdikta sa tao, hindi nila makokontrol ang tao. So, yung digmaan, ganun ulit, espada at sibat. Doon na yon babalik si Isa ibn Maryam, si Jesus Christ. Doon na siya babalik. Pag wala na yung mga eroplano, wala na yung mga guided missile ng Israel, ng mga ano nila. At saka na siya babalik. Kasi ngayon, hindi pa pwede bumalik. Hindi, nandyan pa yung mga armas ng Israel. Kakanyunin talaga siya, magbombayin siya. Alisin muna yan ng Allah. Alis na yan lang. Kaya yung mga naghula-hula na si Kristo daw ay dadating na, ang dami pang magaganap bago siya darating. Nakakatawa yung mga ano nila. Yung si Dajjal, Mauna siya. Oh, bago dumating si Jesus Christ, mauna si Dajjal. Yun ang isang malaking pagsubok sa mga mananampalataya. Dajjal. Ano si Imam Mahdi, sinasabi nila. Yun. So, ihahanda si Imam Mahdi, siya yung maghahanda, mag-organize sa mga Muslim na ma-unify lahat, magkaisa ang mga Muslim. Dumating si Imam Al-Mahdi. Bilang paghahanda sa pagdating ni Jesus Christ. Sa pagdating ni Jesus Christ, unified na ang mga Muslim. Iisa na. Iisa na sila. Yan. Doon na. Sunod-sunod na yung mga major sign. Yan.
So, ibig sabihin, itong mga anghel na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung kanyang mga inassign sa bawat gawain. Although, sabi natin ng Allah, kulli syai'in qadir. Gagawa niya ang lahat ng kanyang naisin. Hindi niya tayo kailangan, hindi niya rin kailangan yung mga anghel. Wala siyang anumang pangangailangan. Ha? Pero, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat na meron siyang purpose. Meron siyang layunin. Yan. So, kinakailangan, wala tayong pag-alinlangan na totoo yung mga anghel na yan. Kasama sila sa alamul ghaib, world of unseen, na kung saan ang paniniwala natin ay nakasalalay sa ating paniniwala sa mga hindi nakikita. Kaya pagka ang katwiran ng isang tao o si is to believe, wala na. Wala na siyang pag-asa. Kasi mas marami yung mga dapat niyang paniwalaan na hindi nakikita. Una na nun ang Allah. Hindi mo nakita. Hindi mo nakita yung mga angel, hindi mo nakita yung mga engkanto, hindi mo nakita yung paraiso, hindi mo nakita yung impyerno. Hindi mo rin nakita yung utak mo. So kung yun ang katwiran mo, o si is to believe, kailangan mo munang makita yung utak mo bago ka maniwalang may utak ka. Wala na. Diba? Nakita ka ng utak. Utak ng ibang tao, siguro nakita mo. Hindi yung utak. Hindi ko siguro na utak eh. Baka karamihan. Diba? Yan. So, kaya sabi ng Allah sa Quran, alladhina yu'minuna bil ghaib. Sila na mga naniniwala sa mga hindi nakikita. Yung hindi nakikita, na kinonfirm ng Allah, kinonfirm ng propeta. Hindi yung hindi nakikita na kasabihan ng mga matatanda. Na walang batayan. Hindi yun. Yan. Sinabi ng Allah, kinonfirm ng Allah, maniwala ka na. Huwag ka na mag-alinlangan. Ano kasunod?